Diyos ko po kayo. Kayo, ayan, pinagsasauli na ng 560 million ang Vice Presidente. Duterte pa din kami. Tapos 20 pesos na bigas, iyakin. Anak ng putragis na iyan. Kaya ho ako mga kababayan, humahanga ho ako eh. Kanino? Dito po kay Senador Panfilo Lacson eh. Oh, tingnan nyo naman ho mga bossing. Siya yung talagang senador na ayaw talaga. Ano? No? Ayaw talaga ho mga kababayan ng pork barrel. Di ba? Kaya ito ho, si Senador Ping Lacson po, mga bossing, ay, ano, gusto niya ipatanggal yung leadership fund daw. Uy, sino ba yung napangalanan doon sa leadership fund? No? Si Bongo ba napangalanan? Tsaka si Robin Padilla, yung dalawang mga napangalanan sa leadership fund. Kasi po, ayon kay Senador Panfilo Lacson, mga boss chief sir, ay mas masahol pa daw po sa pork barrel yung leadership fund. No? Basahin ho natin mga kababayan. Muling nanawagan si Senator Panfilo Lacson, Bongo, Robin at Jinggoy. Nawawalan na ng gana mga DDS vlogger kasi alam nilang tagilid sila. Tsaka ano, anak na putik, iisa lang naman kasi ang gagawin niya mga yan, mag-fake news para sila ay magmukhang mabango sa mamamayang Pilipino. 'Di ba? Kaya yung iba tinatamad na, wala nang viewers, wala nang mga ganito, ganyan. 'Di ba? Muling nanawagan si Senator Panfilo Ping Lacson nitong Huwebes na buwagin ang leadership fund, no? Or allocable sa pambansang budget na ani ay hindi lamang isang pang-anyong pork barrel, kundi mas masahol na version pa. Uy, Boss Robin, ha? Mas masahol pa pala yung sa pork barrel, yung leadership fund. Napangalanan kasi si Bongo at saka si Boss Binoy eh. No, tsaka si Jinggoy. Ayon kay Lacson, ipinakita ng testimonya ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan kung paano nabigyan ng leadership fund ang mga mababatas na nagkakataong magsingit ng mga proyekto sa budget kahit nasa preparation phase pa lang ng pambansang budget. Bakit hindi na tanggalin, buwagin, alisin na lang iyan? Di ba? Bakit? Ilagay na lang yung pondo doon sa talagang meron ng paggagamitan. Subiri, kasali din daw. Meron ng paggagamitan. Di ba? Yung tipo bang, eto, kinakailangan namin ng dagdag budget na ganito, ganyan, dito nyo na lang po. Yung talagang merong papupuntahan na maganda. Di ba? Hindi yung kagaya nung sa Senator, eto para sa iyo, eto para sa iyo, eto para sa iyo. Tapos wala namang proyektong maisip. Kaya yung iba ang ending, nakawin ko na lang 'to. Akin na lang 'to. Wala naman talaga akong proyekto. O yung iba, napupuwersa na, gamitin ko na lang ito. Na kahit hindi importante, mahalaga. Siyempre, malakas, senador, politiko. Sige, approve. Boom! Di ba? Kaya ako humahanga ako dito kay Senador Panfilo Lacson po. Yan yung walang pork barrel, talagang straight. Kaya si Alan Peter Cayetano, yung balbasarado na ngayon. Yung mukhang ano na, hindi mo na pwedeng sabihin na babakla-bakla si Alan Cayetano. 'Di ba, friend Toribio? Hindi mo na pwedeng sabihin yun. Bakit po? Kapal na ng balbas eh. Kapal na ng bigote eh. Kayo po ba, masasabi nyo pa din po ba na babading-bading si Alan Peter? Hindi na. Di ba? Bungutan na ho mga kababayan. Siguro sabi nung niloloko ka nilang Petra. Si Matibag tinatawag ka Petra. No, magpabalbas ka na nga lang. Lakiya ka, wood covers, akla pa rin. Yung pa din. Nagpabungot na nga sa salitang Bisaya. Bungutan. Nagpabungot na nga ho, mga kababayan. Akla pa din. Kaya ang itim pa, ang kapal pa. Kaya ako sabi ko, naging mancho yung itsura ni Sir Alan Peter Cayetano. Di ba talagang naging astigo eh? Talagang kala mo kapag ka nagla-live ho, mga kababayan, naku, manchong-mancho yung itsura ni Alan Peter Cayetano. Macho Baka sabihin niyo na naman, iba na naman pagkakarinig ninyo.
Oh, macho kasi nga, nagpabalbas, 'no? Sabi ko, naku, manchong-mancho yung itsura ni Alan Peter Cayetano, talagang itim na itim yung balbas. Tapos kayo tatawagin niyo pa din. Oh, sabi ni Ping Laksamana, manchu. Sabi ni Mood Covers, machong. Sabi, oh, hindi ko, ano? Sabi ko, mat, macho. Oh, di po ba? Kaya hindi mabutasan kaya hindi ho mabutasan si Senator Panfilo Lacson dahil nga po wala siyang mga pork barrel, etc. at kung ano-ano pa po. Pati yung mga pagbabayad ng tax, siya ay tumutugon doon sa sinasabing kung magkano talaga yung dapat niyang ibayad na tax. Ngayon mga kababayan, eto, sabi ni Vice Presidente natin, bending the law daw po doon sa impeachment, yung mga prosekusyon, 'no? Sandali lang. Mas marami yata tayong nakikitang bending the law. Kasi sa prosekusyon wala akong nakikita ho. Siguro ang inirereklamo ng Vice Presidente, bending the law, yung pinayagan, yung mga BIR box. Nako, kayo porket nag-gym na rin si Petra. Uy, tama na yan kay Alan. Minsan ko lang mabanggit yung Peter Cayetano, kayo naman gustong-gusto ninyo. O nagpamacho na nga, kayo Petra pa din ang tawag ninyo. Ako talagang para ho sa akin, lalaking-lalaki po yung itsura ni Peter Cayetano. Ngayon, mga boss chief mo sir, bending the law daw po kasi yun yata yung pinayagan ng Pangulo na mabuksan yung BIR box, etc. Ngayon, kapag ikaw sa sitwasyon talaga nila, yun ang iisipin mo, 'no? Yun ang siyempre ayaw nila, 'di ba? Siyempre, kapagka nabuksan yun, baka makita yung mga dapat hindi makita. Baka makita mga transaksyon, etc. 'Di po ba mga kababayan? Oh, kaya para sa kanila siyempre, naku, bending dalo yan, hindi nila sinusunod, ganito, ganyan. Kung ako ang lalagay sa sitwasyon nila, 'no, doon sa BIR. Tapos ako ho, mga kababayan, alam ko malinis lahat. Kahit alamin niyo pa, kagaya ni Senator Panfilo Lacson, ay naku, sige buksan niyo yan, magsawa kayo. No, magsawa kayo. Kagaya ni Peter Cayetano. Ano po yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano? Sa susunod na mga panahon, si Ping Lacson naman ang maiimbestigahan. Pero bakit susunod na panahon pa? Ikaw ngayon binabanatan ka, binibira ka ni Lacson ngayon. Pero bakit kailangan susunod na panahon pa ho? Baka wala naman talaga ipambabala. 'Di po ba? Doon sa tao. Ganyan din po, kung alam nila na walang maibubutas sa kanila at wala, silang makikita na laban sa Vice Presidente, bahala kayo diyan, buksan niyo lahat 'yan. Okey lang sa akin. Pero todo tanggi sila, kaya ang sinasabi nila, bending the law. Ma'am, madami po mga kapwa nating Pilipino gustong malaman kung ano ang katotohanan, 'no? Diyaan sa mga confidential funds, et cetera, mga pondo, mga budget na mga ipinapabalik, para ho sa akin, para ho sa akin hanggang ngayon nananatili sa isip ko na ang Vice Presidente ay hindi guilty, mga bossing, 'no, hangga't hindi po nahuhusgahan. Pero dahil po dun sa pag-iwas, paglayo at hindi pagharap, minsan napapaisip po talaga ako na guilty talaga itong mga ito siguro. Kaya lagi na lang wala, 'no? Kaya lagi na lang, hindi sumisipot at ayaw magpakita. Gano'n ho yung nasa isip ko. Mga kababayan, ang live natin sa araw-araw po ng umaga, 8:00 o 8:30. Late, ang pinaka-late na po ay 9:00. Sa gabi naman po mga boss chief amo sir, 7:00 o 8:00 ng gabi po, araw-araw mga boss chief amo sir. Hanggang dito na lang po, pero 'wag niyong kalimutan pindutin yung like, 'no, para do'n naman po sa mga hindi pa naka-subscribe, pindutin niyo lang yung subscribe button upang sa gano'n, lagi kayong ino-notify ni YouTube 'pag naka-live na po tayo. Araw-araw 8:30 dito lang po sa Mark Ramos Channel.
Kung hindi man sa inyo mag-notify, ibig sabihin baka hindi kayo naka-subscribe, i-subscribe nyo. Kung di man mag-notify, puntahan, hagilapin yung Mark Ramos, naka-live po tayo ng ganyang oras. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.